Previously nga mga tropa, 4 days ago, may nag-comment sa atin dito. Sabi niya, boss, ano ba yung maganda? Canon 4770 or Epson 5290? Kasi ayan daw yung pinagpipilian nila. Shoutout sa'yo, Cram Chandelier. At sasagutin nga natin at ito yung magiging topic natin for today's video. At para sa mga bago pa lang na nanonood dito sa ating YouTube channel, nagre-review ako ng mga printer through website specification and kahit papano ay meron tayong idea kahit na hindi tayo owner nung printer na yon na mga nire-reviews natin, tinutulungan ko lang kayong mag-research kung ano yung titignan ninyo na kahit wala tayong produkto. May mga nakikita kasi ko na nagko-comment dyan sa atin, bakit daw tayo nagre-review ng mga printer? Wala naman daw tayong printer na mga ganon. Mga tropa, open sa website nila yung mga specification ng mga printer na usually na ginagamit natin sa mga printing business. Kasi mga tropa, hindi tayo kagaya ng mga vloggers dyan na hindi daw sila nagre-review ng mga printer kasi meron silang itinatago na information na hindi nyo dapat malaman. Unang-una, syempre, ang tunay na presyo. And sisimulan na natin yan sa pagko-compare netong dalawang printer na to kung ano yung maganda dyan. At syempre, uunahan ko na kayo para sa perspective ko para wag na kayong manood kung naaalibadbaran kayo sa mga pinagsasabi ko dito. Para sa printing business, napakaganda talaga ng Epson printer. Ang una natin titignan mga tropa, kung bibili kayo ng printer, kung meron kayong dalawang pinagpipilian, tignan nyo na muna syempre yung presyo ng dalawang printer na yan. So i-price check natin, Epson 5290 dito sa online, 13,650 at tignan naman natin yung presyo ng Canon na sinasabi nung ating tropa. Etong Canon Pixma 4770 13,495 naman. Halos magkalapit lang yung presyuhan nila. At syempre, yung mga nakikita ninyong presyo na yan, mababawasan pa yan kapag gagamit kayo ng mga vouchers. At usually, kapag ka mga payday or Lazada 22, Lazada 33, Lazada 44, meron talaga kayong makukuha or magagamit na voucher. Yan talaga yung kinagandahan kung sa online kayo bibili. Pero kung gusto nyo talaga na sa physical store kayo bumili, hindi ko kayo pinipigilan kung dyan talaga kayo mas papalagay yung loob ninyo. Mga tropa, kung iniisip ninyo yung pagbili sa online and physical store, magkaiba din yan. Parehas lang din yan tungkol sa mga warranty. Kung yung mga warranty yung iniisip ninyo kaya hindi kayo bumibili sa online, nako mga tropa, magiging hassle lang yung buhay ninyo kung iisipin nyo palagi yung warranty. Ang isipin ninyo, magagamit nyo yung printer. Huwag nyong isipin na masisira yung printer. And syempre, brand nyo naman yan na ibibigay sa inyo. At siguraduhin nyo lang syempre na mag-take kayo ng video sa inyong mga unboxing. Diba? So nakikita naman natin dito, kaya naguguluhan yung nag-comment sa atin, halos parehas lang sila ng presyuhan. At kung titignan nyo naman para sa design, kung gusto nyo medyo aesthetic talaga, etong Canon, diba? Pero syempre kanya-kanya naman ng taste yan kung medyo mas nagagandahan kayo for Epson and for Canon. Ako kasi ayan yung nakikita ko sa mga bawat brands sa aesthetic purposes, diba? Yung tipong ang ganda-gandang tignan, pero yung performance naman negative na negative. Unang-una yung HP, lintik yan yung una kong printer na binili. Pero anyway, wag na natin pag-usapan yon. Siguro baka maisingit-singit ko na lang. At syempre nakita na natin yung presyo nila, kung ano yung pagkakaiba. Ang next naman natin na titignan ay yung tungkol sa specs naman nila. At unang-una yung titignan sa specs nila, kung ano yung ipoprovide ng printer na yon. So nakikita naman natin sa presyo, halos parehas sila, kung parehas rin ba sila ng specification. Unang-una, etong Epson 5290, meron siyang print, scan, and Xerox ng long at meron din siyang Wi-Fi. At makikita natin dito sa Canon G4770, 4-in-1 printer din siya. Meron din siyang print, scan, and Wi-Fi at Xerox. Meron din siyang ADF na tinatawag, same as Epson 5290. Nakikita nyo, ayan yung ADF, eto yung nasa taas, which is etong ADF na to, dyan kayo mag-i-scan or magpo-photocopy ng long na media or long na papel. At yung Wi-Fi application ay available din dito sa Pixma G4770
470. At dito rin sa ating Epson 5290, ayan, dahil nga 4-in-1 printer sila. Ang next naman natin na titignan sa kanila, yung kanilang print resolution, kung gaano ba kalinaw mag-print bawat isa sa printer na to. So unahin natin etong Epson 5290. Makikita natin dito sa kanilang specification sa printing technology, maximum resolution 5760 by 1440 dpi. The more na mas mataas yung value niyan, the more na mas malinaw yung ating printer. At same lang din sila na 4 colors printer. So dito naman sa Canon G4 770, tignan natin kung gaano kalinaw yung kanyang printing resolution. At nakalagay nga sa kanila dito 4800 by 1200. So nakikita naman ninyo yung figures, mas mataas yung value ng Epson 5290 when it comes sa maximum resolution. So ang next naman natin na ipagkukumpare kung available ba to sa mga ginagamit ninyong mga laptops and computer. So meron tayong tinatawag na system requirements. Halimbawa meron kayong computer or laptop dyan or Chromebook or yung Chrome OS na tinatawag, baka ang gamit nyo nga ay mga Chrome OS, baka hindi gumana sa inyo etong mga printer na to, di ba? So i-check natin yung kanilang specification. Ang titignan nyo ay yung operating system compatibility. Nakikita naman ninyo dito, operating system compatibility ng Epson 5290 kapag kayo ay gumagamit ng Windows XP, Vista, and Windows 7, 8, and 10, and 11. Available din yan. Windows Server at mga Mac OS. Sa mga gumagamit ng Apple, pwede etong Epson 5290. Sa mga gumagamit din ng Linux, pwede rin etong Epson 5290 sa pagkakaalam ko. Pero tignan natin, quick recap lang tayo. Tignan natin yung support. Dito kasi natin malalaman kung available yung drivers ng Epson 5290 kung ang inyong mga computer ay naka-Linux. So nandito nga tayo sa drivers ng Epson 5290. Nakikita natin Linux available and Windows 11 available din. Pero yung Chrome OS ay wala. So ibig sabihin, etong Epson 5290 kung kayo ay gumagamit ng Chromebook or yung tinatawag nga na Chrome OS, malamang sa malamang hindi nyo magagamit etong printer na to. Pero sa tingin ko may mga tweaks na para magamit nyo rin etong Epson 5290 kung kayo ay gumagamit nga ng mga Chromebook. Pero syempre hindi ko may papakita sa inyo, wala naman akong laptop na naka Chromebook. Pero hopefully next time makagawa tayo ng vlogs at makahiram ako ng Chromebook, or kung merong mga tropa natin na nanonood at naka Chrome OS, comment down below kung gumagana. Kasi mga tropa, may mga nagko-comment din na gumagana daw yung Epson 121 sa Chromebook or yung Chrome OS. And sure na sure ako, yung Epson 121 hindi yan gagana sa Chrome OS. At next naman natin, etong Canon. Tignan natin yung kanyang operating system compatibility. Nakikita naman natin dito, pwedeng Windows 11, 10, 8, or yung mga Windows XP, pwede pa, or Windows 7, and Mac OS pwede din, or yung mas mga nauna pang version. At take note mga tropa, ito yung sinasabi ko, Chrome OS. So kapag mayroong Chrome OS, ibig sabihin yan kung kayo ay naka Chromebook, pwede ninyong gamitin yung mga printer na yan, etong Pixma 4770. Kasi sa pagkakaalam ko, meron tong Internet Printer Protocol. Kumbaga, kung naka Chromebook ka, makukontrol mo yung printer mo, etong Canon na to. So ayun yung pinakauna ninyong titignan kung bibili kayo ng mga printer. So halos parehas pa rin sila. Pero syempre, one point na tayo dito sa Epson dahil mas malinaw siya when it comes to maximum resolution. And next naman natin yung kanilang printing speed. Dito sa Epson, unahin na natin, kapag ka photo yung ipiprint mo or yung mga picture, gagamit ka ng mga photo paper, 69 seconds kapag ka merong border. Pero pag borderless, mas matagal mag-print, almost estimated 90 seconds kapag ka borderless. Yung 4 inches by 6 inches, di ba? And when it comes naman sa draft printing,
So yung drop printing, ito yung pinakamababang level ng quality ng mga printer natin when it comes sa printing. Pero syempre, mas mabilis siyang mag-print. Yun nga lang, hindi pulido. So ito yung specs niya, 33 ppm when it comes sa block printing and 15 ppm naman pagdating sa colored. ppm means page per minute kung hindi ako nagkakamali mga tropa. Kapag ka standard printing naman, up to 10 IPM kapag ka black and 5 IPM naman when it comes kapag ka colored. At meron nakalagay dito na specification, first page out time. Kumbaga kapag nag-print ka bago mag-initialize yung pinaka-printing niya, medyo meron kang aantayin na 10 seconds bago lumabas yung unang-unang print and sunod-sunod na magpe-print yon. Kumbaga ina-absorb pa mismo ng printer yung data na sinesend ninyo through inyong mga computer bago mag-start ng printing. So tandaan nyo yung mga value na yan, yung mga speed, and i-compare natin siya dito naman sa Canon na G4770. I'm not gonna lie mga tropa, nandito na tayo sa Canon G4770. Nakikita natin dito sa specs na to, mas mabilis or mas mataas yung value ng 1 point when it comes sa document printing, yung pinaka-standard. Dahil 11 yung value niya, which is Epson i10. And sa colored i6, nakikita nyo naman talaga dito. So when it comes naman sa borderless printing, 45 seconds. I'm not gonna lie mga tropa, mas mabilis ang Canon when it comes sa pagpiprint or pag-deliver ng kanilang mga printout. Syempre isipin nyo mga tropa, mas malinaw sa Epson yung value, kaya it costs time. So ganun talaga, merong mga nasasacrifice na mga specification kung gusto mong ma-achieve yung mga isang bagay, di ba? Usually ganun naman talaga. At mga tropa ko, etong mga printer na to ay pwedeng mag-borderless. I'm not gonna lie mga tropa, pwede siya hanggang A4 size, di ba? Dito naman sa Canon, wala ka nang usually na ini-install dyan. Kumbaga, yung pinaka-drivers lang niya, yung i-install mo para makapag-borderless ka ng A4. A4, yung mahaba. A4 ha, hindi 4R. Sa 4R automatic, pwede yan parehas na printer. Pero when it comes naman dito sa Epson printer, bago ka makapag-borderless ng A4 size, meron kang i-install na custom driver na tinatawag. Ayun nga yung Epson 382 na driver. So ano ba yung drivers? Ayan yung nagko-control ng inyong mga printer or ayan yung application dyan sa inyong mga computer or laptop para makontrol nyo ng maayos yung inyong mga printer. Nakalagay dito, nakikita nyo naman siguro, i-highlight ko na lang, print margin 0mm, top, left, right, and bottom. Kaya niyang sagad na sagad, pero mag-i-install ka nga ng custom driver. And pagkadating naman dito sa Canon, comment down below kung user kayo ng ganitong printer, kayang-kaya niyang mag-borderless ng 8.5 or eto yung pinaka-eksaktong sukat. Usually A4 yung sukat niyan. Eto, borderless printing, 'di ba? Top, bottom, left, right, 0. Sagad na sagad talaga. Kaya niyang mag-print. So, eto pa yung mga kani-kanilang mga specs. So, usually, hindi naman na tayo gumagamit ng mga ibang specs dyan. And, kung tatanungin nyo ako when it comes sa mga long or short, etong Epson 5290, hindi siya nakapag-borderless ng short and long. A4 lang. Dito naman sa Canon, hindi ko sure masyado kasi hindi ako user neto. Pero, A4, sure na sure ako, pwede. And, next natin na i-compare kung cellphone lang yung gamit nyo. Kung wala kayong mga, alam nyo na mga laptop or computer, parehas tong printer na to ay pwede nyong gamitin kahit na cellphone lang yung inyong gamit. Pwede kayong mag-install ng Epson iPrint sa inyong mga cellphone or Apple AirPrint, 'di ba? Kung kayo ay gumagamit naman ng mga Apple na cellphone usually. Ito yung inyong ida-download. Nakalagay naman dito sa kanilang specification. And to tell you honestly, sa Epson 5290, user ako niyan, ganyan yung printer ko and nakakapag-print ako sa kanya kahit cellphone lang yung gamit ko and kahit na wala akong i-install na application. Hindi ko lang alam kung sa mga Apple product or mga Apple na cellphone, dahil hindi ako user ng Apple, Android lang yung gamit ko, mga smartphone, kahit wala akong i-install, nakakapag-print ako basta connected kayo sa iisang Wi-Fi or ko-connect kayo sa binobroadcast ng inyong mga printer na Wi-Fi, 'di ba? Basta same dapat sila ng connection para makapag-usap sila or para ma-print yung inyong mga ipapaprint, di ba?